Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong Katalored upang ibahagi sa inyo ang isa na namang kwentong kababalaghan. Si Aling Grace ay tubong samar. 6 po silang magkakapatid. Kaya naman dahil sa hirap ng buhay ay hindi natugunan ng kanilang mga magulang para pag-aralin ang mga ito. Dahil sa kagustuhan nitong makapagtapos sa pag-aaral, ay namasukan siya sa isang pamilya na may kaya sa kanilang barangay na may nagmamay-ari ng isang live band resto bar. Bata pa lamang si Aling Grace ay hilig na nito ang paggigitara. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay tumutulong ito sa paglilinis ng nasabing resto bar. Dahil sa pagkahilig nito sa gitara ay patago niya itong tinutugtog. Sa edad na 15 ay magaling na itong tumugtog ng gitara. May pagka-istrikto ang kanyang amo na nagmamay-ari ng nasabing resto bar. Ayaw nito na pinapakailaman ang mga instrumento sa resto bar na iyon. Nang makapagtapos na ito ng high school ay lumuwas ito ng Manila upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Namasukan siya bilang isang waitress sa isang resto bar. Aliw na aliw naman habang pinapanood ni Aling Grace ang bandang tumutugtog sa resto bar na iyon. Ang gitarista ng bandang iyon ay naging kaibigan niya. Kaya naman may mga pagkakataon na tinuturuan siya nito. Hindi naman naging mahirap sa kaibigan nito na turuan siya dahil may alam na din ito pagdating sa pagtugtog ng gitara. Pangarap ni Aling Grace noong mga panahong iyon na maging isang gitarista gaya ng kaibigan nito. Sa paglipas ng mga panahon, nakitaan ito ng galing sa pagtugtog ng gitara. Kaya naman, noong mga panahong iyon, nang may naghahanap ng gitarista sa kabilang resto bar, di kalayuan sa kanyang pinagtatrabahuan, ay ipinasok siya ng kanyang kaibigan. Nakalauna na may nagkaroon siya ng sariling kagrupo sa banda. Lumipas ang ilang taon ay nag-apply ito sa ibang bansa kasama ang kanyang mga kagrupo. Naging matagumpay naman ang karera ng pamumuhay nito. Halos lahat ng bansa ay napuntahan ng kanilang grupo. Natulungan nito ang kanyang ama at ina at ang iba nitong kapatid. Nang guminhawa na ang pamumuhay ni Aling Grace ay bumili siya ng bahay at lote sa lungsod ng Quezon na ang pinatira niya doon ay ang kanyang bunsong kapatid na lalaki na may pamilya na din ng mga panahong iyon. Nang muling mag-apply ang grupo nito sa bansang Singapore ay may nakilala siyang isang binata na naging kasintahan niya at kalaunan ay naging asawa niya ito. Biniyayaan sila ng isang supling na lalaki. Kalaunan ay naghiwalay din ang mga ito dahil sa sobrang siloso ng nasabing asawa. Mag-isa niyang tinaguyod ang anak na si Clarence hanggang sa tumira sila sa bahay na kanyang nabili sa lungsod ng Quezon. Ang bunsong kapatid naman nito ay lumipat na din sa ipinatayong bahay nito. Tinulungan ni Aling Grace ang mga pamangkin nito upang makapag-aaral dahil ayaw nito na maranasan ng kanyang mga pamangkin ang hirap na dinanas nilang magkakapatid dahil sa hirap ng buhay. 3 sa kanyang mga pamangkin ang kanyang tinulungan. Tumira ang mga ito sa bahay ni Aling Grace. At siya na din ang nagpapaaral sa mga pamangkin niyang sina Maria, Yanyan at Marlo. Si Maria ay college na ng mga panahong iyon. Si Yanyan at Marlo naman ay high school na. Isang araw, 9:00 na nang magising si Maria. Dali-dali itong tumayo at kinuha niya ang kanyang uniforme para labhan, para matuyo ito dahil susutin niya iyon sa pagpasok niya. Nag-iisa lamang ang kanyang uniforme kaya naman kailangan agad niyang labhan iyon para matuyo. Tuwing hapon po ang pasok ni Maria sa paaralan na kanyang pinapasukan ng mga panahong iyon. Nang may sampay nito ang uniforme, nang bigla siyang napalingon sa pintuan ng bahay ng tiyahing si Aling Grace. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya ang imahe ng isang babae na nakatanaw ito sa kanyang kinaroroonan. Nakabelo ito ng kulay itim. Kulot ang mahahaba nitong mga buhok. Na siya namang ipinagtaka ni Maria dahil nag-iisa lang naman siya sa bahay ng mga oras na iyon. Ang dalawa nitong pinsang, si Yanyan at Marlo, ay pumasok na sa paaralan. Ang tiyahing si Aling Grace ay hindi pa umuwi dahil nasa resto bar pa ito na kanyang pinapasukan at ang nag-iisang anak naman nito ay nasa paaralan na din. Na mga panahong iyon ay nag-aaral na sa elementarya pero binaliwala lang ni Maria
ang nakita ng mga oras na iyon. Ayon naman sa pinsan nitong si Yan, masama raw ang pakiramdam nito nang di ito pumasok sa paaralan. Dahil sa nararamdaman nito ay mas minabuti pa nitong matulog at magpahinga na lamang sa kanilang kwarto. Nag-iisa lamang daw ito sa bahay na iyon. Nagising daw ito sa pagkakatulog nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng kanilang silid. Kaya naman kahit masama ang pakiramdam nito ay pilit itong tumayo at binuksan ang pintuan. Dahil sa pag-aakalang dumating na ang tiyahing si Aling Grace mula sa pinagtatrabahuang resto bar. Pero laking ipinagtaka nito nang malaman niyang walang ibang tao ang naroroon at tanging siya lamang ang naroroon. Lumipas ang mga araw. Araw iyon ng Sabado. Nakaupo sa sopa ang magpipinsang sina Marlo, Yan, Maria at Clarence. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga ito nang biglang may narinig ang magpipinsan na may biglang bumuhos ng tubig sa bowl ng CR. Makatatlong ulit itong nagbuhos. Sa di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, nagtinginan na lamang ang magpipinsan sa kanilang narinig dahil sa pagtatakang sino ang nasa loob na yon. Dahil alam naman ng mga ito na apat lamang silang naroroon at wala din si Aling Grace noong mga oras na iyon. Dahil sa estado ng pamumuhay ni Aling Grace ay lagi itong wala sa kanilang tahanan. Kaya naman, ang apat na magpipinsan ang malimit na magkakasama sa tahanang iyon. Isang araw, namasyal ang panganay na anak ng bunsong kapatid ni Aling Grace na isa ring pinsan ni Maria. Ang tanging naroroon lamang sa tahanang iyon ay si Maria dahil hapon pa ang pasok nito sa paaralang pinapasukan. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay napasulyap si Maria sa isang gusaling ginagawa na natatanaw naman mula sa kanilang kinaroroonan. Ay muli nitong natanaw ang isang babaeng nakabelo ng kulay itim. Nakatanaw ito sa kanilang kinaroroonan na sa pagkakataong iyon ay nakita rin ng kanyang pinsan. Nagkatinginan na lamang ang dalawa sa nasilayan. Ang mga kababalaghang iyon ay nasundan pa nang makituloy ang nakatatandang kapatid ni Maria. Magre-review ito para sa darating na pagsusulit sa Napolcom. Sa pamamalagi niya sa tahanan ng tiyahing si Aling Grace ay may kakaiba itong nararamdaman. Nang papasok siya sa tahanang iyon, galing sa isang review center, ay nakaapak siya ng dumi ng aso. Ikinuskus nito ang sapatos na kanyang suot sa damuhang naroroon sa loob ng bakurang iyon. Habang papasok ito sa bahay ni Aling Grace, ay patuloy pa din ang pagpapagpag nito sa suot na sapatos. Mag-aalas 9 na ng gabi nang matulog ito. Dahil kinabukasan ay maaga pa itong aalis dahil may aayusin pa itong mga papel para makakuha ng pagsusulit sa Napolcom. Alas 3 ng madaling araw ay nagising ito sa ingay na kanyang narinig. Narinig niyang may nagpapagpag ng tsinelas o kung anumang bagay sa semento gaya ng pagpapagpag niya sa kanyang sapatos. Kasunod nito ang pagbuhos ng tubig sa CR ng tahanang iyon na ilang hakbang lamang ang layo sa sofa na kanyang kinahihigaan. Sa paglipas ng ilang araw sa pamamalagi nito sa tahanan ng tiyahing si Aling Grace ay nanaginip ito na sinasakal siya ng isang batang lalaki habang nakahiga sa supang naroroon. Ayon dito, nasa 8 taong gulang na ito. Kaya naman nang magising ito ay halos habol hininga ito at hinang-hina na pawisan. Kaya naman nang matapos itong mag-review at makapag-exam ay umuwi na ito sa kanilang probinsya at doon na lamang hinintay ang kinalabasan ng nasabing pagsusulit. Dahil sa pangyayari at kababalaghang iyon ay nagtanong-tanong ang magpipinsan sa kanilang kapitbahay. Napag-alaman ng mga ito na bago pa nabili ng tiyahing si Aling Grace ang bahay at lote ay may nakatira dito. Mag-asawa daw at may isang anak. Ayon dito, lalaki raw ang anak ng mga ito na 8 taong gulang na bago ito namatay. Nagkaroon daw ito ng malubhang karamdaman na siya namang ikinamatay nito. Kaya naman napagdesisyonan ng mag-asawa na ibenta na lamang ang nasabing bahay at lote. Upang sa ganon ay mas madaling malimutan ng mga ito ang masakit na sinapit ng nag-iisa nilang anak sa tahanang iyon. Ayon din sa mga ito, noong nag-uumpisa pa lamang i-develop ang subdivision iyon na kinatatayuan ng tahanan ni Aling Grace ay sobra daw sukal ng lugar na iyon. Dito raw po ay tinatapon ang mga bangkay na nagmula sa malalayong lugar.
Kaya naman, mula nang maitayo ang subdivisyong iyon, ay marami na ang mga kababalaghan na nagaganap sa lugar na iyon. Dahil sa mga pangyayaring di maipaliwanag, napagdesisyonan ni Aling Grace na ibenta na lamang ang nasabing bahay at lote. Upang ang mapagbintahan nito ay ipapagawa niya ng sariling bahay at doon titira kasama ang kanyang anak at mga pamangkin.